Life After Prison by Silencio, Kabanata 126. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Galit na galit si Lily. Siya at ang iba pa niyang 5 kasama ay hindi basta-basta na mga tao sa kalye, kundi mga junior general na nagambag ng malaki sa kanilang bansa noong panahon ng digmaan. Kung hindi sila personal na pinuntahan ni Warren, hinding-hindi sila magdedesisyon na magsilbi bilang bodyguard ng iba. Bukod dito, si Wendy ang pinakamaganda sa 6 at ang kanilang pinuno ay walang iba kundi ang apo ni H.S. Newman, isa sa 4 Greer War hero. Matapos malaman ni Wendy na gusto siyang pakasalan ng kanyang lolo sa isang binata, siya ay naintriga sa kung sino ang binatang iyon. Sa kasamaang palad, tinanggihan ng binatang iyon ang kilos ng kanyang lolo at tinanggihan siya ng diretso kahit na hindi pa niya ito nakilala. Hindi iyon napagtanto ni Wendy at nakaramdam siya ng matinding pagkabalisa nang mangyari iyon. Nang sabihin sa kanya na kailangan ng binata ang isang bodyguard, hindi na nagdalawang isip si Wendy na lumapit kay Warren at ipinahayag sa kanya na gusto niya ang posisyon na iyon. Sa totoo lang, nagpasya lang si Wendy na kunin ang trabaho para lamang makita ang malapit na banal na pag-iral na kahit na ang kanyang lolo at si Warren ay pinahahalagahan at iginagalang ng husto. Dagdag pa rito, gusto rin niyang subukan kung ang isang kasing akit niya ay kayang hawakan ang puso ng binata. Pagdating ni Wendy doon, naiwan siyang tulala ng matuklasan niyang may asawa at anak pa ang binata. Lahat ng iyon ay wishful thinking sa kanyang parte noong naisipan niyang akitin siya. Si Severin ay nagpakita ng kaunting sigasig sa kanilang 6 nang sila ay dumating, na nangangahulugang mahal na mahal ni Severin ang kanyang asawa. Para sa record, maraming tao ang nagambag ng malaki sa Darcia sa panahon ng digmaan, at ang mga nagambag ay nahahati sa ilang mga antas ayon sa kanilang mga merito at kakayahan sa pakikipaglaban. Sa pangkalahatan, ang paghirang bilang isang junior captain o isang senior captain ay sapat na mabuti dahil ang mga posisyon ay itinuturing bilang isang simbolo ng kaluwalhatian. Ang mga mas malakas kaysa sa isang kapitan ay mga junior generals at senior generals. Sa itaas ng mga general ay mga pinuno ng digmaan, at ang gayong mga tao ay napakakaunti. May isa pang kategorya na mas malakas at mas makapangyarihan kaysa sa isang pinuno ng digmaan, at ang mga iyon ay ang 4 Greer War hero, na kilala rin bilang mga Diyos ng digmaan o ang 4 Greer War God. Sa 6 na babae na nagtatrabaho bilang bodyguard para kay Severin, si Wendy lang ang senior general at ang 5 pa ay junior generals. Kung hindi sila nagsuot ng ordinaryong damit, nag-makeup, at nagpalit ng kanilang hairstyle para hindi makilala, madaling sabihin na sila ay may mataas na katayuan sa lipunan kaysa sa karamihan ng mga tao. Nang suruan ni Megan si Lily at ang iba pa sa pakikipagrelasyon kay Severin, natural na sa kanilang 6 na hindi masaya. Anong problema? Nakuha ng pusa ang iyong dila. Nataman ko ang bullseye, hindi ba? Lalong naging proud si Megan nang makita niyang nagagalit si Lily. Naikuyom ni Lily ang kanyang mga kamao. Kung si Megan ay isang random na tao, siya ay natambas sila sa lupa at binugbog sila sa isang pulpol. Gayunpaman, alam niyang hindi ordinaryong tao ang kanilang amo, at ang babaeng naninira sa kanya ay ang hipag ng kanyang amo. Ang mga kadahilan ng iyon ang nagtulak sa kanya na pigilan ang galit sa kanyang puso. Sapat na sa iyong mga ligaw na akusasyon, Megan. Palalayasin kita rito kung patuloy kang gumagawa ng walang basehang paninirang puri. Hindi na nakayanan ni Diane ang masasamang salita ng kapatid. Tumanggaw naman si Severin. Nagpunta ba kayo dito para lang magsalita ng masama tungkol sa mga bodyguard ko? Kahit na kinuha ko sila bilang mga bodyguard, hindi nagbabago ang katotohanan na sila ay mga tao na may dignidad. Sana ay bantayan mo ang iyong mga salita para hindi lumampas sa linya ang iyong sasabihin. Life After Prison, Kabanata 127. Wala namang masama kung manahimik ka, Megan. Bakit lahat kayo nagagalit sa mga bodyguards? Bulyo ni Felicia nang makitang hindi masyadong natuwa sina Diane at Severin sa nangyari. Ngumiti siya sa kanila, inalala ang dahilan ng kanilang pagdalaw, at sinabi kay Severin. Sigurado akong natatandaan mo ang pastahan natin, di ba? May ngiti sa mukha si Severin na agad na sumagot. Siyempre. Pero 2 o 3 araw pa lang. Masyado ba kayong nababalisa?
Tiniyak ko sa iyo na ang 7.5 milyong dot ay magiging handa para sa iyo sa loob ng 1 buwan. Bilang tugon, nagmamadaling sabi ni Felicia. Hindi iyon. Hindi kami pumunta dito para madaliin ka. May isa pa lang kaming dapat sabihin sa iyo. At ano itong ibang bagay? Kumunat ang noo ni Severin at bahagyang naguguluhan. Tumigil sandali si Felicia bago nagsalita. Ang ating nakaraang taya ay nananatiling pareho, ngunit kami ay magdaragdag ng isa pang karagdagang kondisyon. Isa pang dagdag na kondisyon. Anong ibig mong sabihin? Umasim ang mukha ni Severin. Ang isang taya ay magkakabisa kapag tinanggap ng parehong partido ang mga paunang kondisyon, at walang pagpapalit ng mga tuntunin ang pinapayagan. Sinasadya ba ninyong pahirapan ako dahil alam ninyong mananalo ako? Naramdaman ni Diane na napaka hindi patas nila kay Severin at agad na sinabi kay Felicia. Hindi ba pwedeng basta-basta mo nalang baguhin ang mga tuntunin, nanay? Ang kasunduan ay 7.5 milyon. Sinasabi mo na ba sa amin na napakaliit nito? Hihihi, hindi naman. Ang 7.5 milyon ay marami. Hindi ako mangangarap na magkaroon ng ganoon karaming pera. Humalaklak si Felicia. Ang dagdag na kondisyon na nais kong idagdag ay bawal mong ibenta ang villa na ito para makalakam ng pera para sa dot. Makatarungan ba iyon? Bawal akong ibenta ang villa. Bakas sa mukha ni Severin ang pagtataka. Wala siyang balak na ibenta ang villa. Ito ay isang napakagandang piraso ng ari-arian na matatagpuan sa isang madiskarteng lugar at medyo tahimik din. Walang dahilan para ibenta niya ito lalo na't bigay ito sa kanya ni Henry bilang pasasalamat. Kung ibinente niya ito, kung gayon ito ay katumbas ng isang napakalaking pagpapakita ng kawalang galang. Kung mangyari man iyon, baka isipin siya ng ibang tao bilang isang taong mahilig magsamantala sa iba. Tama iyan. Agad na katwiran ni Felicia. Saan ka titira kung ibebenta mo ang villa na ito? Ibinigay ito sa iyo ni Mr. Henry bilang pasasalamat. Ang pagbebenta nito ay parang sa sample sa mukha ni Mr. Henry. Tsaka ayokong tumira ang anak ko sa sirang bahay pagkatapos niyang ikasal. Kailangan mong ibigay sa amin ang dot nang hindi ibinebenta ang villa na ito. Oo, kung gusto mong manalo sa taya sa akin, kailangan mong maglabas ng mas maraming pera. Matagumpay na sabi ni Megan. Kung hindi mo kaya, iiwan mo si Diane para makasama niya ang isang mayamang anak na tulad ni Edward. Kahit na si Edward ay hindi nag-alok ng maraming pera tulad ng ginawa mo para sa dot, ngunit maaari siyang palaging kumuha ng higit pa kung gusto niya. Ikaw naman, malamang nagyayabang lang. Higit sa lahat, si Edward ay nag-iisang anak ng mga Horsfield, kaya sa palagay ko ay sapat kang matalino para malaman kung ano ang ibig sabihin nito. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sinadya na ibenta ang villa na ito sa simula pa lang. Tumawa si Severin, at diretsyong sinabi kay Felicia. Bakit ibebenta ko ito kung ang lugar na ito ay sobrang komportableng tirahan? Kung ibinenta ko ang lugar na ito, saan titira ang aking pamilya sa hinaharap? Ayokong manatili ang asawa ko sa lugar na mas masahol pa dito. Huwag mag-alala tungkol sa pera para sa dot. Makukuha mo ang mga iyon. Medyo nawalan na ng katinoan si Felicia nang sabihin iyon ni Severin. Bagamat nakatira siya sa isang villa kasama ang kanyang asawa at ang kanyang anak na babae, ito ay isang maliit na townhouse na malayong mapatla kumpara sa villa ni Severin. Life After Prison, Kabanata 18. Ginawa lang ni Severin ang ganoong pahayag dahil sa pagmamahal kay Diane. Hindi magalit sa kanya si Felicia dahil doon, at wala rin siyang mahanap na dahilan para pabulaanan ito. Madali mong sabihin iyan. Saan mo kukunin ang lahat ng pera nang hindi ibinebenta ang villa? At di ba sinabi mo rin na gusto mong mag-ayos ng engranding kasal para sa kapatid ko sa hinaharap? Ngumisi si Megan. Sa tingin ko, sadyang gumagawa ka lang ng dahilan para hilahin pa ito. Sigurado akong higit na ikalulugod mong hilain ito hanggat kaya mo dahil may higit pa sa 20 araw na natitira. Hindi na hinintay ni Diane na magsalita pa si Severin at nagkusa na siyang sumagot. Hindi mo kailangang mag-alala masyado, Megan. Makukuha ni nanay ang 7.5 milyon na ipinangako ni Severin. Hindi bababa sa 1 sentimo. Ang kailangan mo lang gawin ay maghintay.
Ang pera ay ililipat sa account ni nanay hindi magtatagal. Kailangan lang niyang ibigay sa kanya ang account number. Mayroon ba siyang ganoon kalaking pera? Medyo natarante si Megan nang makita niya ang confident na ekspresyon ni Diane. Pagkatapos ng lahat, masyadong kalmado si Diane, at malamang na hindi siya gagawa ng gayong matatag na deklarasyon kung walang pera si Severin. Siyempre, huwag mong maliitin ang asawa ko. Ngumiti si Diane, lumapit kay Severin, at ikanawit ang braso nito sa braso nito. Sa aking paningin, si Severin ay 1,000,000 beses na mas mahusay kaysa kay Edward. Tuwang-tuwa si Severin, walang pag-aalinlangan dahil ito ang unang pagkakataong nagkusa si Diane na hawakan siya sa braso at tawagin siyang asawa. Sa sandaling iyon, naramdaman niya na ang kaligayahan ay maaaring minsan ay unti-unti, pagkatapos ay sabay-sabay. Nakangiti sina Judith at Maurice, na nakatayo sa isang tabi, ngumiti at nagpalitan ng tingin sa isa't isa matapos masaksihan ang nangyari. Si Wendy naman ay medyo nakasimangot. Tunay na isang mabuting babae si Diane, at lalong kapansin-pansin ang kanyang kabaitan, pagiging mapagbigay, at ang partikular na kaakit-akit ng ngiti na mayroon siya. Bagamat hindi pa rin lubusang naalis ni Wendy ang katotohanang tinanggihan siya ni Severin sa pamamagitan ng kanyang lolo, sinimulan na niya itong tanggapin at medyo naging kalmado ang kanyang puso. Talaga. Tuwang-tuwa si Felicia at agad na kinuha ang isa sa kanyang mga libro sa bangko. Pagkatapos ay naglabas siya ng panulat, isinulat ang account number sa isang piraso ng papel, at ibinigay kay Severin. Tapos parang nagbago na talaga ang tingin niya kay Severin. Oh, mahal kong manugang. Hihintayin ko ang iyong magandang balita. May 20 araw pa, kaya sana mapatunayan mo ang sarili mo sa halip na pabayaan mo ako. Walang magawa si Severin kundi tiisin ang gintong paghuhukay ni Felicia. Isang matamis na ngiti ang isinagot nito sa kanya. Relax. Ako ay isang tao ng aking salita. Sige. Naniniwala ako sa'yo. Huwag mo akong pababayaan, okay? Tumanggaw si Felicia. Kahit na iyon ang pangunahing dahilan ng pagpunta namin dito, may iba pa kaming gustong pag-usapan. Ito ay tungkol sa proyekto ng Liberty City. Sabi ni Stanley kaya niya, pero sana hindi niya kaya. Liberty City. Natarante si Severin at walang ideya kung ano ang nangyayari. Sa sandaling iyon, sumulong si William at sinabi kay Severin ang lahat tungkol sa Liberty City. Pagkatapos noon, nagpaliwanag siya. Iyon ang dahilan kung bakit mas gugustuhin namin kung matugunan ni Stanley ang kabiguan sa kanyang pagtatangka na makakuha ng isang kota. Kung hindi niya ito magawa sa loob ng 1 linggo, natural na babaling sa iyo ang nanay ko. Umaasa siya na matutulungan mo ang mga siyanahan sa bisa ng relasyon ninyo ni Mr. Henry. Kung kaya mo, mas pahalagahan ka niya, at baka mas pahalagahan din niya si Diane. Baka tuluyan na niyang hayaan si Diane na magtrabaho sa kumpanya ng pamilya. Life After Prison, Kabanata 129. Napasimangot na lamang si Severin nang malaman niya ang iniisip ni na Felicia at William. Sa totoo lang, hinding-hindi niya kayang gugulin ang lahat ng pera niya kahit na hindi na siya muling pumasok sa trabaho sa buong buhay niya. Ayaw na niyang magtrabaho muli si Diane dahil sobra ang paghihirap nito para sa kanya nitong mga nakaraang taon. Kung hindi siya natakot na takutin si Diane sa kaalaman kung gaano karaming pera ang pag-aari niya, hindi niya ipapakita rito ang 300 milyon lamang para patunayan sa kanya na siya ang may pera. Ipinakita lang niya sa kanya ang halagang iyon para mapanatag ang kanyang kakayahan. Nanatili siyang tahimik ng ilang segundo at saka tinanong si William. Umaasa ka bang babalik sa trabaho si Diane? Nang marinig ito, direktang sinabi ni Megan, na kanina pa nagpipigil ng galit sa kanyang puso. Lou, kakayanin mo bang alagaan ang kapatid ko kung hindi siya papasok sa trabaho? Gusto naming mamuhay ng mataas na uri, hindi ordinaryong buhay. At sa tala na iyon, hindi problema ang pagkakaroon ng sobrang pera, di ba? Sumulyap si Severin kay Megan at hindi mapakali sa katigasan ng ulo. Sa halip, tumingin siya kay Diane at sinabing, gusto mo bang maging mabuting panig ng matandang babae para makabalik ka sa trabaho? Napaisip si Diane sa tanong niya. Ang pagkuha sa mabuting panig ng matandang babae ay isang bagay na hindi ko kailanman naisip. Sariwa pa rin ang sugat ng aking nakaraan. Pero tungkol sa trabaho,
Gusto ko talagang bumalik sa trabaho, kung maalis lang si Stanley. Tama. Agad na sabi ni Megan. Na-mismanage ang kumpanya pagkatapos maging general manager si Stanley. Pinalitan niya ang ilan sa mga mas mababang antas ng mga tao sa kanyang mga lalaki, na karamihan ay pawang mga bootlickers na marunong magyabang ngunit hindi makagawa ng magandang trabaho sa trabaho. Nagalit din si Felicia nang mabanggit ang pangalan ni Stanley. Palagi niyang tinitignan ang posisyon ni Diane, at nag-aalala siyang mamanahin ni Diane ang pag-aari ng mga Shanahan. Ang masaklap pa, nagpupunas siya ng asin sa sugat kapag pinalaya si Diane sa pamilya at madalas na nagluluto ng mga random na dahilan para ibawas ang buwan ng allowance na ibinibigay sa amin ng mga Shanahan. Inilipat pa ang tatay ni Diane sa bodega, at malaki na rin ang bawas sa sweldo niya. Pagkarinig nun ni William, ngumiti siya ng pilit at sinabing, "Hindi pa iyon ang katapusan. Maaari kaming pumikit sa lahat ng mapang-uyam niyang pahayag sa amin, ngunit ang mas masahol na bagay na ginawa niya ay pribadong sabihin sa ilan sa kanyang mga kaibigan mula sa parehong industriya na iwasang tanggapin si Diane matapos itong mapaalis sa pamilya. Kaya naman hindi siya makahanap ng disenteng trabaho at kailangan niyang maghatid ng pagkain. Tiyak, makikita mo kung gaano siya kasuklam-suklam." Nang marinig iyon ni Severin, sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit gusto ni Diane na bumalik sa trabaho. Una sa lahat, walang alinlang ang bahagi pa rin siya ng pamilya Shanahan. Kahit na ang matandang babae ay galit na galit ilang taon na ang nakakaraan at pinalayas siya bilang isang resulta, si Diane ay maaaring hindi nagalit sa kanya kung masyadong maraming taon ang lumipas. Pangalawa, kung pipiliin ni Diane na bumalik, ang pangunahing dahilan niya ay ang puntiryahin si Stanley, ang kanyang pinsan. Gumamit siya ng lahat ng uri ng maruming pandaraya para bigyan ng masamang buhay ang pamilya ni Diane, at lalo na si Diane. Kaya naman natural na umasa si Diane na bumalik at maglabas ng galit kay Stanley at maghayganti sa kanyang ginawa. Pagkatapos, mahinang sabi ni Diane, "Hindi naman ako galit kay Grandma, sa totoo lang. Habang siya ay walang awa noong araw, inaamin ko na pinahiya ko ang mga Shanahan nang ako ay nabuntis ng hindi pa kasal. Pababa na ang aming kumpanya, at sasagutin nito ang pagkamatay nito sa lalong madaling panahon kung papayagan si Stanley na magpatuloy. Ayokong makitang masira ang kumpanya namin ng ganito." Isinilang ito sa dugo, pawis, at luha ni Grandpa. "Oo, ang iyong lolo ay higit na nagmahal sa iyo, ngunit, sa kasamaang palad, siya ay namatay dahil sa sakit. Buti sana kung buhay pa siya." Napaluha si William. Ang matandang babae ay may posibilidad na mas pinapaboran ang mga lalaki. Sa sandaling mapaalis ka sa Shanahan, ginawa niyang general manager si Stanley. "Nakuha ko na," tumanggaw si Severin. "Kung gusto mong bumalik at magtrabaho sa kumpanya, kailangan mo lang maghanap ng paraan para makapasok. Pero sa tingin ko, hindi ka pa rin ilalagay ng matandang babae sa posisyon ng general manager kahit kaya kung tulungan ang mga Shanahan na makakuha ng kota sa proyekto ng Liberty City. Mas okay din ang pagiging normal na manager. Mas maganda ito kaysa sa kasalukuyang sitwasyon, kahit papano." Life After Prison, Kabanata 130. Gayunpaman, umiling si Severin. Kung gusto niyang bumalik sa kumpanya, ang tanging paraan ay ang maging general manager. Ang pagiging manager lang ay magbibigay kay Stanley ng lahat ng awtoridad para pahirapan ang mga bagay-bagay para sa iyo na ang layunin ay paalisan ka. Tama ka, siya ay isang napakasamang tao. Tumanggaw si Felicia bilang pagsang-ayon, ngunit agad na sumimangot at sinabi. Ngunit malamang na hindi papayag ang matandang babae. Hahaha, kailangan niyang pumayag kung wala siyang pagpipilian. Nakangiting sabi ni Severin at dagdag pa. "Huwag kang mag-alala. Ipaubaya mo na lang sa akin." Hihihi, madali mong sabihin. Hindi tanga si Stanley. Sinabi ni Grandma na bibigyan niya siya ng 1 linggo. Kung hindi pa niya masisiguro ang kota, lalapit siya sa iyo para sa tulong. Naiintindihan mo naman kung ano ang ibig sabihin nito, hindi ba? Mas pinapahalagahan niya si Stanley. Huling kanal na opsyon ka lang. Ngumisi si Megan. At saka, wala nang utang na loob sa iyo si Mr. Henry pagkatapos mong ibigay ang villa. Ang kota para sa Liberty City ay napakahalaga at malayo sa pagiging simpleng proyekto lamang.
Alam ng Diyos kung ilang milyon ang halaga ng bawat kota. Ito ang pag-asam ng pag-unlad sa hinaharap na isinasaalang-alang ng lahat. Naiintindihan mo ba yon? Sa tingin ko hindi na mag-abala pa si Mr. Henry na aliwin ka. Ang matinong obserbasyon ni Megan ay nagparamdam kay Felicia na parang napakaliit ng pag-asa ni Severin, ngunit sinabi pa rin niya. Walang maitutulong. Wala kaming pagpipilian kundi subukan lang. Kung hindi ito magawa ni Stanley, kung gayon ang pagpayag kay Severin sa pagkakataon ay mas mabuti kaysa sa hindi nasubukan. Paano kung swertehin tayo at magustuhan ni Mr. Henry si Severin? Talaga bang maglalagay tayo ng pag-asa sa isang nawawalang layunin? Humalaklak si Megan. Malinaw na hindi siya optimistiko tungkol sa mga pagkakataon ni Severin. Nga pala, dahil nandito naman kayong dalawa ngayon, kumain muna kayo bago umalis. Masama ang pakiramdam ko nang umalis kayong lahat ng hindi kumakain noong isang araw. Awkward na sabi ni Severin nang maisip niya kung paano niya naasar si Felicia at iba pa noong isang araw. Hihihi, sige, sige. Ngayong naiisip ko ito, hindi mo pa kami nililibrerang pagkain. Tumawa si Felicia. Dahil ibinaba ni Severin ang bank account, pakiramdam niya ay may pag-asa pa para sa 7,200,000. Kung tutusin, bagamat mayaman ang pamilya ni Edward, wala naman itong magandang ugali. Higit sa lahat, palagi siyang may kahangahangang kagalingan sa tuwing nakikilala niya ang mga ito. Ang isa pang punto ng tala ay nasisilin ang anak na babae na ipinanganak ni Diane ay nasa 4 na taong gulang na. Kung makakaisip si Severin ng dote, pakiramdam niya ay napakagandang pagpipilian din ni Severin. Maghintay. Biglang ngumiti ng nakakaloko si Megan. May anak kang babae sa kapatid ko, kaya kung kaya mong ilabas ang dote na iyan, magiging bayaw ka pa rin. Dahil ito ang unang pagkakataon na ililibre mo kami sa isang pagkain, hindi mo naman siguro naiisip na magluto sa bahay, di ba? Sa labas tayo kakain. Kailangan iyon. Agad namang humakbang si Judith at nakangiting sinabing, tama si Megan. Ito ang unang beses mong magpakain sa mga biyenan mo, kaya ang pagkain sa labas ang tamang gawin.